Pinatatatag pa ng provincial government ng South Cotabato ang partisipasyon ng mga civil society organization sa pagsusulong ng mga advokasya ng pamahalaang panlalawigan at pagtutulungan para sa kaunlaran ng probinsya sa ginanap na South Cotabato Provincial People's Council General Assembly. Narito ang report. Idinaos sa Coronadal City ang kauna-unahang South Cotabato Provincial People's Council General Assembly na layong palakasin ang partisipasyon ng civil society organizations para sa mas bukas at inklusibong pamamahala sa lalawigan. Tampok sa unang General Assembly ng South Cotabato Provincial People's Council ang mga naitalang tagumpay ng Provincial Community Development Office at ng People's Council mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng lalawigan. Malinaw umano na lumalakas ang ugnayan at sama-samang pagkilos ng mga CSO bilang katuwang ng pamahalaan sa paghubog ng polisiya at programang nakabatay sa pangangailangan ng komunidad. Kabilang sa pinakamahalagang bahagi ng pagpupulong ang presentasyon ng CSPPC CSO Development Agenda 2025 to 2028 kung saan binigyang diin ni CSPPC Vice President Attorney RJ Susteger ang mga capacity development imperatives na magsisilbing gabay sa paglago ng CSO sa mga susunod na taon. Ani Susteger, ang mga best practices ng CSO sa South Cotabato ay nagsisilbing modelo para sa ibang LGU na nais magpatupad ng open at participatory governance. Sa mensaheng ibinigay ni Vice Governor Arthur Pingoy Jr. bilang kinatawan ni Governor Reynaldo Tamayo Jr., tiniyak niya ang patuloy na budget at suporta ng pamahalang panlalawigan sa mga programa ng PCDO at ng People's Council. Dagdag pa niya, mahalaga ang presensya at partisipasyon ng CSOs dahil hindi kayang mag-isa ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga programa para sa komunidad. Nagtapos ang pagtitipon sa muling pagtitiyak ng South Cotabato sa pagsusulong ng transparent governance, mas matibay na civil society engagement at collaborative programs na magpapalago at magpapaunlad sa buong lalawigan. Jan Garcia, iMinds, Philippines.